Marami nga po ang na-impress sa ginawang comeback win ng Golden State Warriors kahapon laban sa Memphis Grizzlies dahil buong game hirap sila sa pag-struggle ng lahat ng manlalaro. Maging si Stephen Curry sobrang tuwang-tuwa sa nagawa ng kanilang team at ng kanyang mga kakampi. Pero kung si Coach Steve Kerr ang tatanungin, hindi rin naman mapupull off ng Golden State ang ganitong comeback sa pangalawang beses na pagkakataon sa loob lamang ng ilang araw kung hindi dahil sa kanilang veteran big man na si Al Horford. Sa pagtatala nito ng 16 points, 9 rebounds, 6 assists kasama ang kanyang clutch basket, nagawa niyang pangunahan at ma-push ng Warriors ang panalo. Kita sa laban na kinukuha nga talaga nito ang bola para siya mismo ang sumalaksak sa ilalim, which is epektibo rin naman sa last 2 games laban sa Phoenix Suns at Memphis. Kaya inaasahan siya ang bubuhat at mangunguna muli sa Golden State Warriors sa mga susunod nilang laban habang wala pa sina Stephen Curry at Kristaps Porzingis ngayong season. Samantala, dito naman tayo. Sa kabilang banda, hindi na nga po tumpik pa ang Los Angeles Lakers sa pagkumpleto ng kanilang lineup ngayong season dahil ilang araw lamang nakakalipas mula nang makuha nila si Luke Kennard sa trade market. Kinuha rin naman nila noong nakaraan ang 15th na miyembro ng kanilang official lineup. Ayon sa lumabas na balita, pinapirma nga po nila ng guaranteed contract ang kanilang batang player na si Kobe Buffkin matapos ang impressive win nito sa South Bay Lakers. Kaya siya ang literal kukumpleto sa official 15-man lineup na dadalhin nila hanggang sa playoffs na kinabibilangan ni Luka Doncic, Austin Reeves, LeBron Hachimura, DeAndre Ayton, Marcus Smart, Vanderbilt, Laravia, Luke Kennard, Dalton Knecht, Bronny James, Maxi Kleber, Jackson Hayes at si Ado Thiero. Wala na nga silang bakanting pwesto pa sa lineup na pwedeng gamitin para makakuha ng bagong malalaro. Pwera na lang kung makapagdesisyon ng front office na mag-waive ng isang player upang makapag-open sila ng roster spot para mapalakas ang kanilang team. As of now, ayon kay LeBron, aminado nga ito na sa kanilang pagkatalo sa OKC, hindi championship team ang Los Angeles Lakers sa ngayon. Nagkaroon na nga sana ng career year si Peyton Watson sa Denver Nuggets ngayong season sa pag-average nito ng almost 15 points a game, 4 rebounds sa kanyang 41% sa 3-point line. Siya rin naman mismo ang dahilan bakit nagagawa pa rin ng Denver na makakuha ng panalo at manatili sa itaas ng standings sa kabila ng pagkawala ng ilan sa mga key player katulad nitong nagdaang laban nila na si Nikola Jokic. Sadyang medyo naputol lamang ang pagpapakitang gilas na ito sa Denver matapos siyang magtamo ng injury. Sa pag-improve nga ng laro nito, malinaw deserve niyang makakuha ng mas malaking kontrata mula sa Denver kapag naging isa itong ganap na free agent. Ang problema base sa pinakahuling inilabas na balita, dahil nga sa laki ng bayarin ng Denver Nuggets, malabong mabigyan nila ito ng mas malaking kontrata. Para nga sa inyong kalaman, expiring contract na nga siya at maraming mga teams ang inaasahang makikipag-agawan sa kanya. Kaya kung sakaling hindi nila ito kayang panatilihin, may iba nga pong teams ang kukuha sa kanya.